Ipinaaresto na ng Muntinlupa RTC Branch 204 si Senadora Leila de Lima kaugnay ng isa sa mga kinaharap niyang kaso ukol sa kalakalan ng droga sa Bilibid. May live report si Chino Gaston. Chino? Bernadette, bago mag-alas 4 ng hapon ay naglabas na ng kautusan itong si Muntinlupa RTC Branch 204 Judge Juanita Guerrero na ipalabas na itong arrest warrant laban kay Senator Leila de Lima, dating NBI Deputy Director Rafael Marcos Ragos at ang dating driver at bodyguard ng Senadora na si Ronnie Dayan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa unang isa sa tatlong kasong na isampa laban sa Senadora kaugnay sa kalakaran umano ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Sa ngayon ay hinihintay na lamang itong mga alagad ng batas na kunin itong arrest warrant para maipatupad dito. Pero nakakuha na tayo ng informasyon na Bernadette na nai-transmit na via the City Prosecutor's Office itong arrest warrant sa Department of Justice at pwede na dalhin ito whether ng NBI o iba pang alagad ng batas papunta doon sa kinaroroonan ng Senadora para ipatupad na itong arrest warrant. Kasi sa ngayon dito ang kalagayan ng korte dito sa Muntinlupa ay actually sinarado na ito ang tanggapan ng Branch 204 at wala nang pinapapasok at maging yung mga kasamahan natin at mga kapatid sa hanap buhay sa media ay hindi na pinapapasok sa mismong gusali ng Muntinlupa RTC. Bernadette. Okay, Chino, nabanggit mo na in transit na yung warrant of arrest. So, saan ba dadalhin si Senadora de Lima sakaling matanggap na itong arrest warrant? Ito, alam mo, Bernadette, pinabasa sa atin yung order para mag-issue ng warrant of arrest. Pero hindi sa atin pinakita yung actual na arrest warrant. Sa ating experience kasi, yung arrest warrant, doon napapaloob yung address mismo o yung pinaroroonan nitong isang suspect at nag-uutos sa sino mga alagad ng batas na pumunta dito at i-serve ito. At usually sa arrest warrant, napapaloob din doon kung saan dadalhin itong suspect oras na mahuli nga siya ng sino mang alagad ng batas na nagsuserve ng warrant of arrest. Pero sa ngayon, kung ako'y tatanungin mo, safe bet na kung NBI ang magsuserve ng arrest warrant sa kanya, malamang pupunta ito o mauwi ito sa NBI Detention Center. Kung kapulisan naman, para sa mga high-profile na mga suspects, usually, karaniwan, ay dinadala sa PNP Custodial Center dyan sa Campo Crame. Unless merong specific na utos mismo ang judge kung saan ikukulong ang nasabing suspect. Bernadette. Okay, Chino, kung hindi ako nagkakamali, merong hearing dapat bukas. Pero bakit nakapaglabas na ng warrant of arrest sa ngayon? Alam mo, yes, Bernadette, tatlong courts, Branch 204, 205 at 206, ang nag-handle ng tatlong magkakahiwalay na kaso laban sa Senadora. Ito'y final ng Department of Justice sa tulong naman ng mga private prosecutors na siyang unang nagsampa ng reklamo sa Department of Justice. Ngayon yung Branch 205, 206 at earlier o kahapon, yung Branch 204 ay nagtakda na ng hearing sana bukas, araw ng Biyernes, para dinggin itong motion, yung naunang inihaing motion ng kampo ng Senadora para sa motion to quash o dismiss ng kaso dahil sa kanilang paniniwala na walang jurisdiction itong Muntinlupa RTC sa kanyang kaso dahil siya isang sitting public official at dapat na isampa daw ang kaso na ito sa tanggapan ng ombudsman at hindi dito sa regional trial court. Pero pagkatapos na timbangin ng huwes na si Judge Juanita Guerrero ng Branch 204 itong mga ebidensya na lumitaw nga dito sa pagdinig sa preliminary investigation sa Department of Justice ay nakahanap siya ng sufficient probable cause para maglabas ng arrest warrant laban kay de Lima, Ragos at doon sa kanyang dating bodyguard driver na si Ronnie Dayan.
Okay, Chino, so lilinawin ko lang, So, ang naglabas ngayon ng order ay Branch 204, pero kumbaga wala talagang kawala si Senadora de Lima dahil meron pa tayong inaasahan na iba pa mga warrant of arrest sakaling ma-resolve na yung mga pending motions. Tama ba? Maaring ganyan ang pagtingin natin, no? Pero you have to remember, Bernadette, similar, no? Yung mga cases na ito, no? Based on testimonial evidence at iba pa mula doon sa mga inmates at siyempre yung ibang mga dating opisyal ng NBI at iba pang mga taong nagsasabing may kinalaman sila o may alam sila or may nasaksihan silang kalakaran umano ng droga na involving yung si Senator de Lima. Kaya tama ka dyan, no? Meron man ditong pwede kung sakasakaling mabigyan siya ng bail, no? Although alam natin non-bailable itong kasong kanyang kinakaharap. Sakasakaling magkaroon siya ng bail, meron pa rin naman posibilidad na may dalawang korte pa na magtitimbang nitong kaso, titinggin muna yung kanyang motion to quash at iba pa mga motion na inihain ng kanyang kampo, pero may posibilidad pa rin maglabas nga ng arrest warrant laban sa kanya. Alright, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Panoorin muna natin ang pangyayari sa Senado. Alright, alamin naman natin ang latest kay Senadora Laila de Lima. Ngayong ipinaaresto na siya ng korte. Naroon po ngayon sa Senado si Salima Refran. Salima? Bernadette, nandito pa rin ako sa labas ng opisina ni Senator Laila de Lima. At kalalabas-labas lamang nung kanyang media relations officer. Kasi bago nun Badet, may mga dumating na dito na mga tauhan ng Office of Sergeant at Arms. Ngayon kasi ang sitwasyon, kung dito sa aaresto yung Senado, ay kailangan ng koordinasyon sa Office of the Senate Sergeant at Arms. So we were asking kung ano na yung sitwasyon sa loob, kung meron na bang update, kung nakatanggap na ba talaga ng warrant. Ang sabi sa akin, lalang ay nakikipag-usap namin sa kanila yung Office of the Senate Sergeant at Arms at wala pa raw nare-receive na warrant. Yun yung sinabi sa kanya. At mag-stay sila dito hanggang mamaya aalamin kung ano pa rin yung mangyayari. Nakaantabay pa rin yung buong staff, nasa loob sa Senator de Lima. Pumasok si Senator Risa Ontiveros, hindi pa rin sa lumalabas. May mga miyembro na ng staff na labas na dito. Pero kapuna-puna nagpalit na sila ng t-shirt, no? Itim na t-shirt, tapos merong light blue na ribbon. Laban na yung nakita natin kanina doon sa isa sa mga staff niya, no? At we understand, sa loob nakikipag-usap si Senator de Lima sa kanyang staff, sa kanyang mga abogado, mga supporters na ilan-ilan na nakapasok at ilang mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya lumalabas, hindi pa rin siya nagbibigay ng statement sa mga nag-aantay dito na media. Alright, maraming salamat sa iyo, Salima Refran.